Sino pong handa na makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga? Thank you, Lord. Ang title po natin for today is Perfect and Complete. Narinig nyo na ba or nabasa nyo na ba sa Bible yung sinasabi na be perfect for your heavenly Father is perfect? Di ba parang pag yung narinig mo yun, parang, ano ba yun? Nobody's perfect. Imposible naman na maging perfect tayo kasi makasalanan nga tayo eh. Imposible na maging perfecto tayo kasi wala naman talagang perfecto. Pero hindi naman yun sasabihin sa Bible kung hindi talaga mangyayari sa mga buhay natin. Tama mo ba? Ito ang kalooban ng Diyos sa atin, to become perfect and complete. Sabi po sa James chapter 1 verses 2 to 4, meron po ba akong kasama rito ang gusto maging complete? Parang centrum lang, complete. Kasi pag hindi ka complete, INC ka, di ba? Sabi sa James 1:2-4, Dear brothers and sisters, so ikaw to, kung brother ka, kung sister ka, this is you. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Hallelujah. I love it. I so love it. You will be perfect and complete, needing nothing. Ang ganda. Sino ba may gusto nito? You will be perfect and complete, needing nothing. Thank you, God. Perfect. Pag sinabi mong perfect, walang flaw. Pero ang ibig sabihin po ng perfect dyan, matupad lahat ng plano ng Diyos para sa buhay mo. Bawat isa po sa atin, meron ng plano ang Diyos. Meron ng nakatakdang istorya ang Diyos para sa buhay mo. Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Merong magandang plano ang Diyos dyan. Tapos na yan. Sa storya ng libro ng Diyos, tapos na ang storya mo. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Complete. Ano ibig sabihin ng complete? Pag kompleto ka, wala ka ng ibang nanaisin. Wala ka ng ibang kakailanganin. Wala ka ng ibang ahangarin. Tama po ba? Complete ka na eh. Meron bang complete na nangangailangan pa? Pag complete ka na, wala ka nang nanaisin pa. Wala ka nang hahangarin pa. Dito sa mundong ito. Kasi you are already living the perfect life, the will of God para sa buhay mo. Sabi, kilala ka ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong magulang, ng iyong nanay. May istorya na. Tapos na ang istorya ng buhay mo. Nakakalungkot lang po kasi talaga na though napakaganda ng plano ng Diyos para sa bawat isa, hindi po talaga lahat is natatapos ang buhay dito sa lupa na naganap ang magandang plano ng Diyos sa buhay nila. That's the reality. Na tumanda ka na, namatay ka na, hindi man lang natupad yung potensyal na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yun, yung sinabi ni Miles Monroe na yun. That you should die empty. Kapag namatay ka, dapat na nailabas ng buhay mo, nailabas ng katawan mo, ang lahat ng potensyal na nilagay ng Diyos sa loob mo. Yung napakagandang plano ng Diyos para sa buhay mo, yung kalooban ng Diyos, sana bago tayo umalis dito sa lupang ito, nailabas natin lahat. Kaya nga sabi niya, ang pinakamayaman na lugar sa isang bansa ay sa sementeryo. Dahil sa loob ng sementeryo, napakaraming mga namatay na hindi man lang nailabas yung totoong potensyal nila dito sa lupang ito. Meron ba kayong ganong kilalang tao? Ako may mga kilala akong ganon eh. Parang namatay na lang na wala nangyari sa buhay nila. Hindi natin pwedeng sisihin yung pagkakataon. Hindi natin pwedeng sisihin yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng sisihin kung anong meron tayo. Sabi nga, namatay, pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon.
Pero kung namatay ka pa rin na walang nangyari sa buhay mo, kasalanan mo na yun. Why? Sige. Pag wala kang Diyos, okay, sige. Pero kung may Diyos ka na, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, tayo ay ibinalik na ng Diyos sa original na design niya. Ang mga plano at kalooban ng Diyos nasa atin na. Ang kailangan na lang mag-manifest sa mga buhay natin. Yung napakagandang plano ng Diyos. So kung Christian ka na, naniniwala ka na sa Panginoong Hesukristo, tapos mamamatay ka pa rin walang nangyari sa buhay mo, hindi na Diyos ang may problema nun. That's why right now, itong umagang ito, I hope and I pray everyone is really listening. Nang malabas, ma-exert natin yung maximum potential ng mga buhay na meron tayo. Hallelujah. We are destined to reign. We're destined to be on top and not at the bottom. We're destined to be the head and not the tail. We're destined na maghari sa buhay nating ito. Lahat po tayo yung mga hari. Tama po ba? Sa kanya-kanyang kingdom na kinaroroonan natin. Hallelujah. Sa NIV, yung verse mong yan is, let perseverance, yung verse 4, let perseverance finish its work. Ang tatapos daw pala is the perseverance na meron tayo. That you may be matured. Yung perfect doon sa NLT, sa NIV, it's matured. That you may be mature and complete, not lacking anything. So, ang isa palang equivalent ng pagiging perfect ay pagiging matured. Anong nangyayari sa isang tanim na puno or halaman na hindi pa nagmamature, hindi pa nagbubunga, ay binunot na, namatay na, wala. Tama po ba? And sad to say, and that's the reality of life, marami sa atin tumatanda lang. Nadadagdagan lang yung edad, pero hindi nagmamature. Hindi, pastor, di naman to isip bata eh. Seryoso nga to eh. We're not talking about physical terms here. Hindi nagmature yung potential na nilagay ng Diyos sa loob nila. At yung pagmamature na to is through the Spirit. Hindi nag-mature yung Spirit. Kaya hindi lumabas. Narinig niyo na ba yung fruit of the Spirit? Fruit will only come out if the tree or a plant ay nag-mature. Tama po ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Those 9 qualities, fruit daw po yan. Whether you like it or not, magmamanifest yan. Kapag nag-mature ka. And not only that, sino po rito ang gusto maging prosperous and successful? Amen. All of us. Ayan din po ang gusto ng Diyos sa atin. Alam mo ba, ang pagiging prosperous at successful is just a side effect. It's only a side effect ng mga tao na nag-mature in spirit. Oh, hallelujah. Side effect lang po yan. You'll become prosperous and successful. Saan natin nabasa yon? Joshua 1:8, tama? Let not this book of God depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it, and then you will become prosperous and successful. Oh, hallelujah. Ang pagiging perfect, ang pagiging mature, ang pagiging successful in life, ito yung mga tao. Nasa ang lugar man sila ng buhay nila. Nasa ang endeavor man ng buhay nila. Magiging successful businessman, successful employee, successful ng anong field na meron ka. But at the same time, nagagamit ka ng Diyos ayon sa purpose niya sa'yo. Hindi po lahat magiging pastor, hindi lahat magiging singer, magiging whatever. Pero lahat tayo, dinisenyo ng Diyos na maging successful. Saang field ka man na andon. Paano mo sabing successful ka? Nagagamit ka ng Diyos ayon sa plano niya sa buhay mo. Ayon sa disenyo niya sa buhay mo. Kaya kahit sabihin mo na ikaw na yung pinakamayaman tao sa buong mundo, kung hindi rin naman nagagamit ng Diyos ikaw ayon sa disenyo niya sa'yo, hindi mo pa rin pwedeng tagawaging successful yan.
mayaman ka lang. Oh, hallelujah. Pero sabi, hindi lang naman success ang binibigay sa atin. Prosperous and successful. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Kaya tandaan mo mabuti, may napakagandang plano ang Diyos para sa buhay mo. Napakaganda. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, maganda ba yan? Mas maganda pa dyan ang plano ng Diyos para sa Kanya. Sabi sa Jeremiah 29:11, alam natin to. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. May napakagandang plano ang Diyos para sa buhay mo. Kaya minsan, alam mo, nakakaawa rin yung mga tao na hindi nila alam kung anong kailangan nilang gawin para sa buhay nila. Na parang lahat gustong subukan. Baka ito, or baka ito, or baka ito. Bakit hindi natin tanungin yung Diyos na may totoong plano sa atin? Lord, ano ba yung plano mo para sa akin? Lord, saan mo ba ako dadalhin? Tapos, ang pinakamaganda pa rito, mga kapatid, may napakagandang plano yung Diyos sa'yo. Ang pinakamaganda rito, tapos na ang napakagandang storya ng buhay mo. Na Diyos ang mayakda. Your whole life in this earth, tapos na yan. May pirma na ng author yan. Ang kailangan lang talaga natin, di ba tapos na yung storya ng buhay mo, napakaganda. Ang kailangan lang, malakaran natin yung sinulat ng Diyos na storya ng buhay natin. Huwag kang makialam sa author ng buhay mo. Magtiwala ka na maganda yung plano niya. Magtiwala ka na may magandang future na inihahanda ang Diyos sa'yo. At ito yung naisin natin na mangyari sa mga buhay natin. Sabi sa Ephesians 1:3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Church, that's all that we need. Lahat ng nga kailanganin mo, binigay na. Blessed, that's past tense. Huwag mo sabihin sa akin na hindi yung spiritual blessing ang kailangan mo. No, everything starts sa spiritual realm. Alam niyo ba nung nilikha ng Diyos yung sa Genesis 1:1, the earth was void and formless, and the Spirit of God hovers in the surface. And then God said, tapos na sa spiritual realm. All we are waiting right now is the manifestation. Magmamanifest yan. Whatever it is that God has put into your heart, it will all come into pass. As long as you stay in Him. Manatili ka sa Kanya, manatili ka sa presensya niya, manatili ka sa landas na ibinibigay niya. Sabi sa Romans 4:17b, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist. Wait. Hindi pa nag-e-exist yung pangarap mo. Hindi pa nag-e-exist yung pinapangarap mong bahay at lupa, whatever, anak, whatever. Hindi pa nag-e-exist. Pero nilagay na ng Diyos sa puso mo. Sabi, God calls those things which do not exist as though they did. Hindi pa nag-e-exist, pero parang nag-e-exist na. And that's what we call faith. Believe. I know, meron nang nilagay ang Diyos sa mga puso natin. Tama po ba? Iba-iba sa atin, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng nilagay ang Diyos sa mga puso natin. All that we need to do is to believe. Oh, that one day, magmamanifest yan. Nag-aantay lang tayo ng tamang panahon para sa manifestation. We're just waiting for the right time. We're just waiting for that right time. Si Lord lang ang nakakaalam kung ano ang pinoproseso niya sa buhay natin. Meron lang inaayos ang Diyos. Meron lang inaantay ang God. Inaantay ang Lord na isuko natin. Meron lang inaantay ang God na matutunan natin. Meron lang inaantay ang Lord na tamang timing. Maaring okay ka na, hinog ka na, ready ka na, pero yung timing hindi pa. Inaantay lang natin yun. But definitely, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. In Jesus' name. Ang
ang bad news, pero hindi lahat na-achieve talaga yung fullest potential na nakalaan sa kanya. Sabi kanina ni Pastor Nicky, everyday life is a choice. Tama po ba? Life is a choice. Do you choose to believe in Him? Do you choose to stand in faith? Do you choose na tumayo, manindigan? Sa hirap ng buhay na pinagdadaanan mo, kaya mo pa rin bang piliin na maniwala? Sabi sa Kawikaan 21:2, inaakala ng tao. Meron po ba akong kasamang tao dito? Inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Tama po ba? My life, my rules. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Hindi lahat ng akala natin tama. And we should become humble. Kailangan maging humble tayo to accept the truth. God will always respect our free choice. Hey, pakinggan mo mabuti to. Kaya minsan nakala mo tama yung ginagawa mo. Nire-respeto lang ng Diyos yung choice mo. Eh di sana pinigilan niya na si Eva. Umpisa pa lang. Eva, wag. Pero kadalasan, kapahamakan ng dulot sa atin ng ating free will. Tama po ba? God's plans, God's ways, God's timeline. Church, matuto tayo magtiwala, maniwala, at manampalataya. Kung anong nilalagay ng Diyos sa puso mo. Matuto tayo magtiwala, maniwala, at manampalataya. Minsan talaga kasi kapag yung inaasahan natin hindi nangyayari, kabaliktaran yung inaasahan natin mangyari, we tend to lose our faith eh. We tend to, alam mo yun, yung gawin yung sarili nating kalooban. May nabasa tayo sa Bible na ganyan eh, tama po ba? May pangako sa kanya na magiging ama ka ng maraming bansa. May pangako ang Diyos sa kanya na bibigyan kita ng anak. Pero minsan di natin siya masisi. Kasi 75 years old na siya na natanggap yung pangako niya. Eh siguro that time, nasa mga 80 na siya, ganyan, 90. Wala pa rin yung anak eh. Anong gagawin natin? Hindi, may pangako naman si Lord sa akin eh. Pero hindi tayo makapagantay sa timing, sa oras, sa paraan ng Diyos. Ano ginawa niya? Pinasipingan si Hagar. Minsan sa sobrang pag-aantay natin, sobrang di na tayo makatiis, minsan tayo na lang ang gagawa ng paraan. O pinasipingan si Hagar, nagkaroon naman ng anak. Uy, ito na yung pangako ng Diyos. Sabi Lord, hindi yan. Galing kay Sarah mismo, magiging anak mo. Nagkaroon patuloy ng mga kapatid nating mga Muslim. Hanggang ngayon, nag-aaway-away pa din. Tama? Sa lahi ni Ishmael yun. Church, kailangan natin mag-submit sa kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Hindi lahat madali, hindi lahat masarap. Pero dapat magtiwala tayo na, Lord, you are in control. Kung dinala mo ako sa sitwasyon na to, Panginoon, alam ko dahil may matututunan ako sa sitwasyon na ito. Paano natin masasabi na nagsasubmit tayo sa kalooban ng Diyos? Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Church, are you trusting the Lord? May tiwala ka pa ba sa Diyos? Sa sitwasyon mo na napakahirap, sa sitwasyon mo na napakabigat, yung sitwasyon mo na nakakabaliw, question, may tiwala ka pa ba sa Diyos? May tiwala ka pa ba sa Diyos? With all your heart. Pag sinabi mong all, talaga naman, all heart, talaga naman walang pagdududa. Panginoon, even to the point of death, if you put me through this, Lord, and lean not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. This is the key. Acknowledge God in everything that you do.
At dadalhin ka niya doon sa path kung saan yung landas, papunta doon sa talagang plano niya para sa'yo. Dahil hindi lahat ng mukhang maganda, papunta sa plano ng Diyos. Hindi lahat ng akala natin tama, papunta doon sa plano ng Diyos. Remember, mas maraming temptation ang ino-offer ng demonyo para sa atin. Panandali ang saya, panandali ang comfort, na pagsisisihan natin ng malala. And God is ever faithful. Isang balik mo lang. Alam mo kaya, I love God, I love you Lord, nakakayak yung kabutihan ng Diyos eh. Maraming beses, dahil sa free choice at free will natin, nakagawa tayo ng kung ano-anong mga kalokohan. Tama, mali? Talagang yung buhay natin, imbis na papunta sa plano ng Diyos, paikot-ikot kung saan-saan. But the time na na-realize natin, hindi na tama. Lord, sorry God. And we repent, and we go back to Him, arms open wide, waiting to embrace us. At ibalik tayo muli doon sa path papunta sa plano niya. Hallelujah. Kailangan natin mag-acknowledge kay God every step, every day, every decision na gagawin natin. Ang daling sabihin. Ang daling basahin. We should ask God, Lord, pasok ba to sa kalooban mo at sa plano mo upang magabayan niya tayo sa tamang gawin. Sabi sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Eh, yun naman pala, pastor eh. Kahit naman pala anong gawin ko eh, purpose naman pala ni Lord na mangyayari sa buhay ko eh. That only applies to those person who is acknowledging Him. If you do not acknowledge Him, if you do not trust in His will for you, sabi ko, God respects your free choice. Grabe. Pero kung ikaw nag-acknowledge sa Kanya, napakarami mo mang plano sa puso. Kita mo, nangyayari at the end of the day, may mga changes, may mga disappointments, may mga setback, pero at the end of the day, makikita mo, Lord, kaya pala nangyari to. Kasi may maganda ka palang plano. Amen? For those sa atin na nag-acknowledge, nagmamahal sa Diyos. Eh kung di ka naman nag-acknowledge sa Diyos, una-una, di mo naman ma-acknowledge na kumikilo siya sa buhay mo. Oh, thank you, Lord. So question, kaninong plano ang gusto mong matupad sa buhay mo? Plano mo o plano ng Diyos para sa iyo? Dali kasi sabihin eh, hindi, ito kasi pinaplano ko, plano ng Diyos to eh. So paano raw mangyari? Ito na, magsisimula na po tayo, pero maikli lang, 10 minutes lang. Introduction lang po lahat yun eh. Wala, tapos na to eh. Para pumasok lang na maganda. Paano mo masisiguraduhin na mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay mo? Sino po rito yung gustong malaman? Paano kaya mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay ko? Maging perfect, complete. So paano raw? O, balikan natin yung verse, James 1:4. Let perseverance finish its work. Sino raw tatapos? Yung perseverance. Ano ibig sabihin ng perseverance sa Tagalog? Pagpupursige. Pagpupush. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, push. Tuloy-tuloy. Kainin mo na lahat ng pwede mong kainin. Pride, self-pity, lahat. Frustrations. Persevere. That's persevere. Anong kabaliktaran ng perseverance? Anong kabaliktaran ng pagpupursige? E di, iniiwan na lang, tinatakasan na lang, tama? Yung bigat-bigat. Kaya ayoko mag-gym eh, bigat. Tama? Magkasama ka ng malakas. Samahan mo nga ako, mag-gym ako. O baka sasama mo ko, ikaw magbuhat. Ayaw! Umiiwas! Oh, hallelujah. Let perseverance finish its work, so that you may be matured and complete. Ano raw kailangan? Magpursige. By perseverance. Diyan na po papasok
Yung pinag-aralan namin ng Wednesday. Facing troubles and tribulations in the kingdom of God. Bakit ang daming mga hinaharap nating mga troubles? Bakit iba-iba yung mga pinagdadaan natin, pabigat ng pabigat ng pabigat? Why? Sabi kasi, yung mga troubles daw na pinagdadaanan natin is just a stepping stone para maabot natin yung mga plano ng Diyos para sa atin. Those troubles na pinagdadaanan mo is specifically made for you. Dahil pag napagtagumpayan mo yan, nag-aangat, umaangat ang faith mo, umaangat yung trust mo kay Lord, naaayos ka, napoproseso ka. Kaya pag nagkakaroon ka ng mga troubles sa buhay, ito nga di ko maintindihan sa iba eh. Pag walang trouble, pag walang problemang mabigat, okay kay Lord. Pero pag nagkaroon ng problema, bumikat-bikat onte, ang unang-unang tinatalikuran si Lord. Baliktad. The more na bumibigat, the more tayo tumakbo kay God. Oh, hallelujah. Kaya nga sabi sa James 1:2, di ba kanina, consider it pure joy. Walang matinong tao sa mundo na ang tingin sa trouble ay joy. Trouble na nga eh. Whenever you face trials of many kinds. So hindi lang isang trial eh. Trials of many kind. Hindi lang isang trial. Kaya minsan kung kailan ka naging Christian, saka dumami yung problema mo, sunod-sunod, bawat area ng buhay mo may problema. Kaya anong ginagawa ng iba? Anong ginagawa ng marami? O iba na lang, wag na marami. Anong ginagawa ng iba? Nag-ano, Eds? Maalis, nag-backslide. Dati kasi, okay naman yung buhay ko eh. Hindi lang ako magsimba. Kung kailan nagsimba ako, ang dami kong problema. Those problems, binigay ng Diyos sa yan para palakasin ang pananampalataya mo. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na ibinibigay sa atin na hindi pa dinanas ng lahat. Tapat daw po ang Diyos na hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. At sa oras daw ng pagsubok, bibigyan niya tayo. Sino magbibigay? Siya din. Ng kalakasan upang mapagtagumpayan niyon. Kita mo? Si Joseph. Joseph the dreamer. Ang lala ng pinagdaanan nun, mga kapatid ko, siguro eh, naku, wala sino man sa atin dito ang kakayanan yung pinagdaanan niya. Pinagtangkang patayin ng mga kapatid, itinapon sa balon, ibinenta sa mga Midianites, ibinentang bilang slave, hubot-hubad. But never niyang sinabi, hindi ko deserve to. Never siyang naging bitter sa kanyang sitwasyon. Kahit saan siya ilagay ng Diyos, binili siya ni Potiphar. Never siyang nag-self-pity. Hindi siya nag-bitter-bitter. Pero sabi niya, ginagawa pa rin niya lahat. Nag-e-excel pa rin siya. Why? Kasi the Lord was with him. So wherever ka man dinadala ng Diyos, whatever situation ka mang naandun, always be aware of God's presence in you. God is still with you. Unfair man yung nangyayari ngayon, God is still with you. Anong attitude? Gagalingan mo pa din. Huwag ka maging bitter sa buhay mo at sa sitwasyon mo. Kung saan ka dinadala ng Diyos, galingan mo pa din. Why? Because that situation, tinitingnan lang ng Diyos yung attitude mo. Tinitingnan lang ng Diyos kung paano ka nag-persevere. Ay, hindi magtatapos dyan. Mag-manifest pa rin. Mangyayari pa rin yung totoong magandang plano niya sa buhay mo, pero kailangan mo talaga pagdaanan yan. Kailangan mo pagdaanan yan. Mantakin mo to, kaya pala sobrang hirap na pinagdaanan nito ni Joseph na to kasi magiging governor pala ng Egypt yan. Kaya naman nung siya namumuno na, bali wala na sa kanya yung mga simpleng mga problema na yun. Ang lala ng pinagdaanan eh. Tama po ba? Maraming inaalis ang Diyos sa atin. Maraming nililinis ang Diyos sa mga buhay natin. Tanging ikaw at Diyos lang ang may alam. Those situations that you are into right now, kailangan mo lang mag-persevere dyan. Sabi that perseverance will finish its work sa buhay mo. And you'll become matured. You'll become complete. Needing nothing. Lacking nothing. Hallelujah. Thank you, Lord.
We need to become matured in faith, in spirit, through persevering trials of many kinds. Mas marami ka na pagtatagumpayan, mas lumalakas ka. Mas marami ka na pagtatagumpayan sa pananampalataya. Papalapit ka ng papalapit sa totoong plano ng Diyos para sa buhay mo. Hallelujah. One day, God will definitely use you mightily wherever you are. Kung anong field man meron ka. Why? Faith is being tested through trials. Without faith, it is impossible to please God. Sino po rito kasama ko may faith? Yung iba, hindi na lang sumagot. Parang walang trial. Mga utak, yung mindset ba? Mindset ba? Ayaw mo ng trials? Huwag ka mag-faith. Ay, hindi naman ganun buhay. Christian ka o hindi, may problema. Ang mahirap nga, pag wala ka ng pananampalataya sa Diyos, yung problema mo, saan mo dinadivert? Sa mundo? Saan mo dinadivert? Sa mga tropa? Sa mga kaibigan? Sama-sama kayo? Magwalwalan tayo, sirain natin buhay natin, magpakasama tayo. Pero kung may pananampalataya ka, ang bigat ng problema mo, naninindigan ka pa rin. Tumatayo ka pa din. Umaasa ka pa rin na ililigtas ka ng Diyos, ilalabas ka ng Diyos sa sitwasyon mo. And definitely one day, God will deliver you sa sitwasyon mo. And one day you're proud. You will stand tall. Titingnan mo na lang yung pinagdaanan mo. Napagtagumpayan mo yan. A better you. Mas malakas na ikaw. A new version of yourself. O gusto na lang natin yung buhay natin parang roller coaster. Parang loop lang. Ulit-ulit. Paikot-ikot. Okay ako ngayon. High spirit ako ngayon. Then sa problema, bagsak naman ako. Ano na ako, ganyan. Ulit-ulit. Kaya umabot na ng 30 years na Christian, baby Christian pa din. Ayun yung umabot, hindi nag-mature. Ayun yung pinag-uusapan natin ngayon. Kung naiintindihan nyo yung pinag-uusapan natin ngayon. Lord, in Jesus' name, dapat nasahin natin, Lord, I want to become matured. Hindi lang sa physical, matured in spirit. Through persevering many trials. We need to prove our faith, our trust, and our love to God. Pinuprove yan. Sabi, those who have been trusted must prove himself faithful. Grabe, laki ng pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Hallelujah. I really want na ma-achieve yung level ng ganun eh. Nakaka-amaze. Nakaka-bless. Ang dami naman natin nakikita. Sana na-inspire tayo sa mga ganun. Yung kay Amba Sabado, nakaka-inspire. Yung faith na meron sila. Yung dumating ka na sa punto na parang wala nang imposible talaga sa'yo. Ultimo dagat, dineklarahan mo ng itim sa isda. Oh, hallelujah. Yung level na talagang pag nakakita ka lang spiritually, talagang nakikita mong super saiyan, may mga ganun talaga na aura sa'yo. Hallelujah naman. Pag pinag-pray mo, gumagaling. Pag nagdi-declare ka, nangyayari. Kaya si Miles Monroe, sabi ko talaga naging super successful, yumaman ng gusto. Paano namatay? Plane crash. Pero before he died, he knows na mamamatay na siya. He knows na lahat na-exert na. Wala nang pibigain sa kanya. Nangyari na lahat ng mangyayari sa buhay niya. Lahat ng plano ng Diyos nangyari na sa buhay niya. In Jesus' name, Lord, may every one of us here sa LCC maganap ang mga plano mo sa amin, Lord. Whew. Everyone will become prosperous. Everyone will become successful in life.
habang lahat po kami nagiging prosperous, habang lahat po kami nagiging successful, ikaw, Lord, pa rin ang nangunguna sa amin. Hindi kami lalagpas sa'yo, hindi kami lalayo sa'yo, hindi kami hiwalay sa'yo. Hallelujah! This church, kailangan lakihan natin, makita natin talaga yung vision na hindi binibigay ng God sa atin. Kasi pag wala kang vision sa inihahanda ng Diyos sa'yo, eto sa oras na to ngayon, magiging bitter ka sa buhay eh. Bagay, unfair. Hindi ganito dapat ang buhay. Kung hindi dapat gano'n, tingnan mo banda-banda roon kasi may inihahanda ang Diyos sa'yo. That's why we need to persevere. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, tuloy-tuloy lang. Ngayon, kung hanggang dito ka na lang talaga, edi good, well done, good and faithful servant ka na. At least nagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Nagpagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang hirap, siguro ang pinakamalungkot na stage ng buhay natin, yung mamamatay na tayo ngayon, tapos wala man lang feeling mo, Lord, sorry God, sana ganyan. Maganda yung ready ka na, Lord, kuhanin mo na ako ngayon, it's okay. Kung hindi pa, it's okay din. Amen to ba? Oh, thank you, Lord. Conclusion. May natutunan po tayo ngayong umaga. Napakasimple lang po nung shinare ko ngayon para madali lang tumatak sa atin na nawa, may everything that God has planned for us manifest in this life. I can see millionaires. I can see mga may-ari ng mga malalaking kumpanya. I can see talaga magiging politician, mga tao na talagang successful sa buhay. Lahat yan nawa mangyari sa mga buhay ninyo. But along with Christ. Sabi yan sa Romans chapter 8 verse 32, that's my favorite verse. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sa English, nakalagay dyan, along with Christ. It's not apart from Christ, it's along with Christ. As you live in Christ, as you grow deeper in faith in Christ, lahat ng bagay binibigay lang niya yan eh. Along with Him. Sino yung Him? Along with Jesus. God will graciously give you all things. Along with Jesus. Hallelujah. Not apart from Jesus. Whatever you need. Matured, complete, needing nothing. Ayan yan eh. Amen to ba? So nawa, wala na tayong ibang pangarapin pa, kundi mangyari sa mga buhay natin ang masaganang plano ng Diyos. Huwag na tayo magplano ng iba. Dahil for sure, ang pinakamaganda sa lahat yung plano niya mangyari sa atin. Purihin ang Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na lahat po ng nakapakinig, hindi lang mga namin to, Lord, basta narinig, lumabas sa kabilang tenga, pumasok sa kabila. Bagkus, Lord, naway tumimo sa aming mga puso. Holy Spirit, move right now in our hearts. Cultivate it, God. Tumanim sa aming puso. Now, we need to persevere kung ano mang pinagdadaanan namin upang lumakas ang aming pananampalataya. Maabot namin yung level of maturity, Panginoon, sa Espiritu. Maging perfect and complete ang bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos. Thank you, God. We love you so much. To you be all the praise. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To God be the glory po.